Are ang pinakamalaking balisong sa buong mundo. At matatagpuan to din sa Onas Batangas Blade sa Barangay Balisong sa Taal, Batangas. Ang balisong na kilala rin bilang butterfly o fan knife ay may kakaibang disenyo na may dalawang hawakan na umiikot para maitago ang talim kapag nakasarado. Nagsimula ang pangalan nito sa Barangay Balisong dito sa Taal na naging sentro ng paggawa ng mga kutsilyong ito noong early 1900s. Dati, ginagamit ang balisong for self-defense at pang-araw-araw na gawain, pero ngayon, simbolo na ito ng Batanggenyo craftsmanship at liksi. Fun fact, may mga collectors ngayon na willing magbayad ng libo-libo para lang sa authentic Batangas Balisong. Narito tayo para alamin ang history ng balisong at totoo ba na dying industry na ang pagbabalisong. Alamin din natin kung ano ang mga nagawa ng kadado sa industriyang ito. At syempre magkakaalaman na kung bakit importante ang industriyang ito sa probinsya ng Batangas. Ako nga pala si Alan Laguren, manugang ng Diosdado Ona. At itong may gawa ng Onas Batangas Blade. Ito yung kagamitan para mabuo yung isang balisong. Dito siya nagmumula sa mga ganitong bagay na tanso at saka itong kanyang mga kamagong, yung kanyang panlak or narito na lahat yung kanyang gamit. At ito yung para mapantay mo o mapinis mo yung ganyan para siya lapat na lapat talaga ang pagkakagawa ng isang balisong. Dapat ang isang balisong, pag sinaraduhan mo, kailangan laging nakalapat. Talagang importante itong mga materyales kasi nga hindi ka makakabuo kung kulang ang isang materyales nito. Katulad nito, ito yung tinatawag natin na panlak sa ganito. Ayan panlak. Ito naman para matuwid mo yung bawat butas sa ganito na pagtatamaan, kailangan laging pantay siya dyan. Dahil pag hindi pantay, hindi maganda ang isang kayarihan ng isang balisong. Ito ay isa sa pantaklob dito, isa sa bahay para gumanda ang kaanyuan ng isang balisong. Kailangan ang sukat dito, hindi po pwede yung sa experience kasi nga pwede siyang tumagilid at pwede siyang lumabis dito. Hindi siya sasara ng ganyan kung hindi mo siya susukatin sa tamang sukat. Bali ito, binibili namin sa Maynila at ang iba naman halimbawa ganito sa mga nagpuputol ng kahoy at yung iba naman ng sungay ng kalabaw ay doon pa namin binibili sa Tanawan. Makakuha lang kami ng sungay ng kalabaw or baka. Bali ang sungay ng kalabaw, kung makikita nyo, ganito ang sungay ng kalabaw. Yan ang kayarian, yung labas mismo ng sungay, iba pa yung nasa dulo kasi yung kapag sa dulo, ganito ang kayarian niya. Makinis at yung isa naman kasunod niya is yung labas, wrap. Lahat ng kayarihan dito ay may tatak na onas dito sa kanyang lock o kapag wala siya, nandito siya sa loob. Nandito. O kuminsan naman, makikita mo ang tatak ng onas is narito sa mismong talim niya. Sa tingin nyo bakit nabayad ang mga tao sa balisong ng Onas? Siguro nagagandahan sa kayarian. Siguro nakilala na nga rin ng aking biyanan dahil nga sa pag-upgrade ng mga balisong niya. Ibig ko sabihin, mula sa tradisyonal hanggang sa naging ganito siya na may design na. At saka ito yung una nating balisong. Hanggang sa nag-upgrade na kami, ang aking biyanan na ganito na siya. Ayan na. Kasi nung araw, ang Rambo, dito lang. Hindi siya ganitong totally may butas-butas pang ganyan. Pero kaming ganito na tinatawag naming trainer knife, wala itong talas. Pero kung gusto ng buyer na lagyan siya ng talas, pwede namin itong lagyan ng talim. At ito naman, sa Onas din to. Ayan, Rambo rin siya. At ito naman yung isa rin sa matigas naming balisong na Onas, ayan may tatak siya talaga. Bali yung aming blade, dumidepende. Kung minsan meron kami tinatawag namin bearing. Kapag sinabing bearing, kailangan makikita mo sa talim ay may ganito siya. Hindi pa siya finish. Pero kapag nayari na ang isang balisong na bearing, ganito ang lalabas. Ito na ang kayarian niya. Yan, meron ho kayong iba't ibang balisong sa harap nyo. Anong pinaka-original dyan na design ng Dado? Bale, ito ang tinatawag nating traditional
mga balisong, ito ang tinatawag namin labaha, at ito naman yung hurustare, at ito ang dibuyod, isang ito, dibuyod, at ito ang tinatawag nating rambo. Rambo na may agila sa dulo. Ayan ang ating mga apat na tradisyonal nung araw. Pero sa nag-upgrade nga tayo, medyo gumanda-ganda yung ating mga balisong. Kasi meron kaming tinatawag na mula sa maliit na balisong hanggang sa lumaki ang aming balisong. Bali meron niyang 29, 32, 34. Ang sabi ko nga sa ibang buyer, kapag may nakita silang ganitong style ng balisong, pwede kong ibigay ng libre. Kasi nga, kaya ko nilalaban ng ganon, is wala silang makikita kasi ang gumawa nito is patay na. Kaya lahat nung ginawa niya is nakatago. Kapag may bumili lang siya, kapa lang siya lalabas. Kasi sabihanan ko, yung isang balisong talagang dumaan sa quality. Talagang tinitingnan niya kasulok-sulukan ng balisong. Kapag tiningnan ang balisong, kailangan tuwid. Mula dulo hanggang dulo, kailangan tuwid. Hindi siya papaling o pupunta ng kaliwa yung talim kasi doon nasisira ang isang nagbebenta. Tsaka hanggat maaari ay nakasentro siya rito, align. Kailangan naka-align siyang ganyan. Tuwid talaga. Yung mga nabili ho ng balisong sa inyo, saan ho nila ginagamit? Bale, siguro for souvenir lang nila yung kanilang mga binibili. Meron din ho naman na ginagamit nila yung maliliit yung sa kitchen lang. Magkano ho ang pinakamura saka magkano pinakamahal? Para may idea ho ang mga manonood. Dito ho sa Onas, pumapalo ho siya ng 1K ang pinakamababa at yung pinakamataas at magandang quality. Medyo maabot din siya ng mga 20, ganyan. Talaga pang souvenir ho no? Souvenir nila, pang collectionize. Saka ho yan, kumbaga parang parte ng history ho ng, hindi lang ho ng Barangay Balisong, hindi lang ho ng Kadado, hindi lang ho ng Taan, pero parang history na ho ng Batangas no? Dahil sa ho talaga nakadikit ang balisong natin sa Batanggenyo. Yan, ito mo, liit ng balisong na rin. Panglinis ho ng kukuha, no? Kasi laki lang ho ng piso yan. Yung nga. Malaki lang ng kaunti sa piso Siguro yung piso nating si Rizal. Ay, original po. Ako si Cesar Ona, kapatid ako ng Diosdado Ona, na siyang may-ari ng balisungang ito. So bali ho lahat ho ng pupunta ho dito para magtanong, saka bumili, kayo ho ang makakausap po din yan ho. Tapos, kayo rin ho ang nagawa din ng balisong ho. Ang paggawa ng Batangas Balisong ay isang sining na minana mula sa henerasyon ng mga Batanggenyo craftsmen. Magsisimula ito sa paghuhulma ng talim mula sa matibay na bakal gamit ang martilyo at apoy para makuha ang tamang hugis at tibay. Sunod naman, ginagawa ang hawakan mula sa iba't ibang materyales. Kadalasan ay kahoy, sungay ng kalabaw o bakal. Bago ito pinapakinis at nilalatagan ng disenyo. Kapag buo na ang mga pyesa, maingat na binubuo ang balisong. Sinisiguro na perfect ang pag-flip at smooth ang galaw. Sa bawat tapos na piraso, makikita ang dedikasyon, tiyaga at pagmamahal ng mga Batanggenyo sa kanilang tradisyon. Ito yung ginagawang bahay. Ito yung tinatawag na brass. Bago, ito yung sungay ng usa na kinakapit dito para siya maging hawakan niya, sungay ng usa. Tapos anong tawag ho sa tulnare? Ang barena. Barena. Para saan ho yan? Ito yung ginagamit sa pagbubutas dito sa bahay ng balisong. Kasama na itong kapit. So bali ho, hihila-hilahin yan. Paikutin yan. Paikutin. Sa mabutas. Tapos yan. Yan. Sorry lang, may ngipin lang yan sa, sa ilalim. Yan ang bubutas niyan. Pagka nabutasan, gagawan ngayon ng lakito. Para kumapit na. Ito yung brush. Ari naman yung stainless. May tinatawag na puti ang bahay. Ito yung panghasa. Ari naman yung pang pakintab. Tapos anong gagawin dyan? Yan, paninipisin ng talim. Yan. Yan, para tumalas. Oo, yan. Yan. Ari ho, gaano katagal yan nagagayanin bago tumalas? Mga isang oras bago. Isang oras na ginagayon. Tapos pag tumalas na ho, Dito, pakikintabi na. pakikintabi na. Yan, ganyan. Yan.
Anong ano niyan? Anong materialis yung nasa bilog na yan? Tela. Tela, oo. Ito yung lagay sa pampakintab. Pakintab. Yan. Yan. Kaya makikintab sa diyang, ano, Oo. ang blade. Yan. Yan, malaki na yung pinagkaiba. Makintab na. Ngayon, pagka medyo makalawang na, ito naman ang gamit. Okay. Pangalis ng kalawang ito. Yan. Bago pagka nakatapos, ito na uli. Pakikintabin na uli dito. Bali, dalawang beses para daanan dito. Kaya anong habol sa diya? Yung pwedeng manalamin, ano. Oo. Ano ang pangalan niya? Wilson na. Ano ang ginagawa niyo ho din sa ONAS? Ano ang inyong trabaho din eh? Itong paggagawa nga ako ng balisaw. Yan. Dito ko sinusulit yung aking nayayari. Ngayon nga, ano yung ginagawa niyo yan? Ito, bubuuin ho ng, lalagyan ho ng handle ng Nara. Siya po Nara. Ay, anong paborito niyo handle? Kung kayo mismong tatanungin. Anong pinakamaganda para sa inyo? Ay, sa akin po ay kamagaw. Kamagawa. Ano yan? Panukat niyo? Opo. Okay. Ganun. Meron. Para kung ilang ano. Tapos yung pag sinusukat yung kaya, minamarkahan na rin. May marka na nila. Yun yung sukat ng iyo. Para pinaka-ruler niya. May nakatusok na ano. Para mamarkahan kung saan bubutasan. Tapos gumagamit na siya ng lapis. Ang galing ng ruler na yun, mo. Tok-tok-tok-tok lang para gumalaw yung pinaka, ano niya, pangharang sa marker niya. Tapos yan, tinutusok ng gayon para Papantay-pantay po siya. pantay-pantay. Sa tingin niyo, mas maayos pag gaya na manual ang barena kaysa sa Electric? Electric. Mas maayos to. Mas madali makontrol na. Nakakontrol. Oo. Dahil ang electric hindi. Kalimitan ang gamit putol lang. Napuputol. Napuputol. Kaya para saan yung pinipipi mo yan? Ito pong wire siyang sinasabat po dito para pinakalak niya. So hindi pala siya screw ang inaano dyan. Ha? Hindi screw ang pinakaano. Hindi po. China. Oo. Ginapit po yung screw. Kaya pagka napabaksak po, Oo, Tanggal. naglulus ano. Ang isang balisong simula hanggang matapos, gaano katagal hong tinatagal lang para magawa? dalawa akong piraso maghapon ako. 2 piraso maghapon. Ay naman ay pagkakayari, pag dinadala ko na agad dito rin. Dini-display. Pag ho yung pasadya, lingguhan ho kaming magkwam. Pag mga pasadyaho, ano ang mga nire-request? Eh, sari-sari na rin ho kwam. Kung siguro kung anong gusto ho ng handle, kung kahoy, o buto ng kalabaw, o sungay ng kalabaw, o kamag-ong. Ako po si Ira Ona Lagurin, anak po ni Diosdado Ona na siyang pinakapagtaguyod ng Onas Batangas Blades. Sa Taal, Batangas, makikita ang puso ng tradisyon ng paggawa ng balisong. At isa sa mga pangalan na tunay na nagmarka sa industriya ay si Diosdado, Mang Dado Ona. Dating OFW si Mang Dado, pero noong 1999, pinili niyang bumalik sa bayan para buhayin ang sining ng balisong sa pamamagitan ng Onas Batangas Blades. Para sa kanya, balisong is our identity. Kaya bawat piraso ay gawa ng may puso, tiyaga at pagmamahal. Ngayon, kahit wala na si Mang Dado, nananatiling buhay ang kanyang pamana. Pinagpapatuloy ng kanyang pamilya ang kanyang pangarap na itaguyod ang Batanggenyong craftsmanship sa buong mundo. Tatay ko po ay isang ex-OFW na galing sa Saudi at Taiwan. 7 years old po ako, grade 1. OFW na po siya. So, the time na nakapag-asawa po ako, nag-decide na siyang umuwi dito at ang naisip niyang tanging hanap buhay niya ay ang pagbabalisong. Kasi nakikita niya po na dahil industry ng balisong, meron siyang advokasya na buhayin ang industriya ng balisong dito. So actually, nakita niya yon sa pinsang buo ko na siyang may tindahan noong una. Kaso sabi niya, Kuya Dado, ipagbibili ko sa iyo yung mga tinda ko, magsasarado na ako. So doon nagka-idea ang tatay ko para simulan yung business niya ng balisong. Sa mga dahilan kung bakit pinagpatuloy ho ng Kadado yung negosyo ng pinsan ho niya, ay dahil dying industry na ho ang pagbabalisong. Sa tingin niyo ho, bakit ho ganito yung nangyayari?
Kasi yung mga kaanak-anakan ng mga taong gumagawa, wala na silang motibasyon na idiretso since nakikita nila na mahina ang benta ng balisong. So yung tatay ko naman gusto niya na iayos yung ng pagbabalisong. Nag-design siya ng iba't iba, sumali siya sa mga patimpalak sa Taal dahil yung mayor noon parang gusto rin niyang yung heritage ng Taal sa pamamagitan ng mga balisong, panutya. So isa ang balisong sa gustong i-uplift ng mayor noon. Ang mismong may ng balisong ay si Perfecto de Leon na mismong taga dito sa Balisong. Kaya dito nakuha iyon talagang hanap buhay ni Perfecto de Leon. Ang tawag nila is the butterfly knife. So dito sa Balisong, so yung mga tao dito, yan din ang hanap buhay nila. Lahat karamihan, yun ang hanap buhay. Kaya na-associate dito, pag Balisong, galing Batangas. Barako ang kape at barako din ang tao. Tama ho. Sa tingin niyo ho, ano ho ang pinagkaiba ng balisong sa ibang mga kutsilyo? Ang balisong ay kakaiba, yung gawa dito sa Batangas kasi ito ay foldable na tutupi, nabubuksan, natutupi. Tapos at the same time, ito ay handcrafted mismo ng mga tao dito, na mismong mga taga-balisong. Ano ho ang naipasa ho sa inyo ng kadado na mga turo, gabay, para may pagpatuloy yung advokasya na iniwan niya? Ang nakaka-witness nito, yung anak ko, nakikita niya, talagang very keen observer siya sa mga details. Gusto niya pulido lahat ang mga gawa. Craftsmanship iba, talagang di kalibre, kumbaga. Kakaiba sa iba kasi ganun din ang pagbabayad niya sa tao. Hindi siya nagbabayad na ganito lang. Gusto niya mamahaling klase, galing din sa mamahaling mga gamit, yung mga parts. Talagang bumibili siya sa Binondo ng mga iba't ibang klase, yung mga brass, binibili niya, tsaka yung mga talim, mga bearing. Naghahanap siya, tapos yung mga design, nag-ano siya ng iba't ibang design. Ang parangalan na igawad sa kanya, yung bago siya namatay, ay yung Gawad ng Batangan. Ito po yun, Dangal ng Batangan, Diosdado R. Ona, noong December 2021. So, 1 year bago siya namatay, nakatanggap siya nito. Nung on our way going to sa munisipyo ng Batangas, ang sabi niya, ito ang pinakamasayang araw ko sa buhay ko. Kasi ngayon naparangalan ako, ang isang high school graduate ay nakilala sa buong Batangas at naparangalan pa ng gobernador. Ako kasi ay iisang anak. Ako ang naiwan ng aking ama, pero ganun din ang aking anak. Iisa rin ang anak ko. Ang ama ko kahit ganyan, a good provider. Lahat ng pangailangan namin usually galing sa kanya. Ang Lolo Dado, example ng isang magbabalisong na nung una wala talagang pera dahil galing Saudi, pagkatapos noon wala ng pera. So dito kami nabubuhay. Pero talaga ang tatay ko sa Kasinupan, lahat ng kinikita niya, minamanufacture pa para dumami. Actually, ito yung mga ebidensya na iniwan niya sa amin yan, na hindi kara-karaka mabibili ng kung sino man. Yung talaga mga fan lang ng balisong kasi usually above 10,000 ang isa. So ngayon, nagmamanufacture ulit kami, pero mga for yung mga kaya lang affordable ng mga tao. So ito, minsan kung may gusto, pero ito, nandito pa rin sa amin na parang iniwang yaman sa amin ng aking ama. Para sa mga kabataan, hindi hadlang ang pagiging isang magagawa lang ng balisong. So ito, motivation sa inyo ng isang katulad ni Lolo Dado, ay pwedeng mag-provide sa pamilya sa pamagitan ng balisong. Kaya hindi dapat ikahiya ang pagbabalisong, ipagmalaki dahil dito tayo kumikita, dito nakakaraos tayo sa maghapon, kumain at the same time, yung gusto nating matamo sa buhay nang dahil sa balisong. Ang tatay ko ang masasabi kong isa sa tagapagtaguyod ng balisong. Siya ang bumuhay muli ng balisong. Ayan, nakita na natin ang biggest balisong, ang smallest balisong, ang traditional balisong, at ang napakagandang mga balisong, napakaganda ng kalidad, napakaganda ng disenyo ng Onas Batangas Blades din sa Barangay Balisong sa Taal, Batangas. At narinig din natin ng storya, nakita natin sa ating mga mata
kung bakit kailangan ituloy natin ang industriya ng pagbabalisong, hindi lang din sa Batangas. Kailangan makilala to ng buong Pilipinas at buong mundo na din sa Barangay Balisong sa Taal, Batangas ay may pagmamalaki ang pagbabalisong. At bukod sa pagbabalisong ay sikat na sikat din ang Taal, Batangas sa mga food trip. Panoorin nyo dito, tuloy-tuloy tayo doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.